Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Congressman Sandro Marcos pinangunahan ang livelihood assistance distribution sa Burgos, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Imawat ti 37 residente iti ili ti Burgos iti assistance babaen ti Sustainable Livelihood Program ti Department of Social Welfare and Development manipod iti inisyatibo ni Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Segon kini Congressman Marcos, imawat iti 15,000 pesos iti kada beneficiaryo wenno katukad ti 496,000 pesos kunana apakpakaw na apay laeng nga tulong ti naipay kadagiti umili iti Burgos. Namnamain ni Congressman Sandro, ang makatulong kadigiti beneficiaryo tinaypay ay livelihood cash assistance para iti pagsapulan dagitoy. Manipod di Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 4.6 na milyong pisong halaga ng food processing facility iginawad sa mga magsasaka sa Santol, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indauluan ti gobyerno provinsyal ti La Union ti panakayalativ ti Food Processing Facility Project. Iti Kabulig Farmers Association sa Dialet Taksur, Santol, La Union itay laeng kalabas. Ti Sweet Potato ken Banana Processing Center Project nga agata ti 4.6 milyon na pesos ket nayalativ babaen ti maysa seremonyang indulwan ni Governor Rafi Ortega David. Daytoy a proyekto ket pamanagnag iti panagtitinulong dagiti ahensya ti gobyerno ti rehiyon kas iti Department of Agrarian Reform, DTI, TESDA, Food and Drug Administration ken DOST ano sa dinno ket amin ket adaan kadagiti napateg nga kem iti proyekto. Impakita met daytoy tagtultuloy panagkumit ti gobyerno provinsyal iti panagduras ti agrikultura babaen iti panangilatang na iti nadakamat a kantidad para iti pannakaipasdek iti nasao pasilidad. Manamnama babaen ti daytoy a proyekto ket mapaduras ti panagbiag dagiti lokal a food processors iti Aplan Municipality iti Santol. Impasimudag ni Governor Rafi asaan lang nga itukon ti gobyerno provinsyal ti simboliko suporta no di ket mangitukon pay daytoy iti panangiwanwan rekurso ken tulong no kasapulan nang ipeksamet ti naimposwan na panagyaman ti asosasyon babaen ti presidente da ni Ralin Sambrona ken inyibkas na ti panagkomite asosasyon ang mangusar asi epektibo iti pasilidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, mga magsasaka sa Llorente, Eastern Samar, benepisyaryo sa FMR project ng Department of Public Works and Highways at Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nahumanahan DPWH Eastern Samar District Engineering Office ug Department of Agriculture ang Farm to Market Road Project sa Sitio Kapatagan, Barangay Antipolo, Llorente, Eastern Samar. Hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni ESDO Information Officer Engineer Jason Espeso, ang proyekto nga gintikangan trabahoon han May 16, 2023 in ginkukumponerhin 2-lane concrete road may halabang 399 meters, inabutin 13 million pesos ang total appropriation han project punduhan DA FMR 2023. Benepisyaduhan na kumpleto nga proyekto ang mga residente sa Sitio Kapatagan ug dapig nga mga lugar nga hanuna in iginkurihan pagdarahan ira mga produkto darahan kamaraot han kalsada. Sumalakan Espeso nagsumat ha ESDAO hi Edgardo Grafil usa nga parag-uma residente ha Barangay Antipolo han epekto han proyekto. Hanuna kay waray pa man kalsada di dahiton nga Sitio Kapatagan makuri ang pagdarahan mga produkto.
yan na maupay na it kamutangan hit mga parang uma, darang amay da na kalsada, nakakadiretsyo na it mga sarakyan, nga nadadara na it mga produkto, nga duhit ligid hit kalsada. Tikang Haradyo Pilipinas, Borongan, inihipen pumida para Haradyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Militar nanguna sa information drive laban sa teroristang grupo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagpahigayon og usa ka awareness drive campaign batok sa teroristang grupo ang 14th Infantry Avenger Battalion Filipino Army sa Barangay Bataon, St. Bernard, Southern Leyte. Dili pa lang dugay. Kauban ang mga representante sa dagkadaiyang nasunong ahensya, pribadong sektor o Barangay Task Force LCAC gitambungan ang mga aktibidad sa mga opisyales, mga lublupyo, apil na ang mga kabatanunan sa naasuyong barangay. Lakip sa mga kalihukan nga gihimo mao ang film showing dialogo o paghatag og oryentasyon kalabot sa mga pagpanglingla, pagpamakap, pagpahimulos o pang-recruit sa mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF, partikular na sa hanay sa kabatanunan. Gisgutan usab sa Montigo mga panghitabo sa barangay nga nalungdang sa kangitngit kaniadto tungod sa mga teroristang grupo. Subay niini gipasalig sa militar nga magpadayon makini sa pagpahigayon og campaign drive sa pakigtambayayong sa nagkadayang lokal nga pagamahanan sa Southern Leyte aron mahunong na ang insurhensya sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 20,000 pisong halaga ng livelihood startup kits ipinamahagi ng DOLE Region 10 sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Palampusong gitugyan sa Doletan Cagayan de Oro City Field Office ang 50 ka individual livelihood project bag-uhay pa lamang sa Barangay Makasandig Covered Court pinaagi sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP. Kining livelihood turnover og implementasyon sa kinatibuk-ang kantidad nga 1 million gihimo sa pakigtimbayayong sa co-partner sa Maven Center for Learning and Entrepreneurship Incorporated. Matag benepisyaryo nakadawat og 20,000 nga kantidad sa livelihood startup kit. Ang mga butang nga gitunol naglakip sa mga materyales alang sa nagkalain-laing negosyo sama sa sari-sari store, printing services, tailoring, rice and egg retailing, beauty care salon ug uban pa. Kining inisyatibo gitumong sa paghatag og mapadayunon nga kahigayunan sa panginabuhian sa mga trabahante o komunidad. Ang maong kalihukan gipasiugdahan nila City Councilor M. Moreno o Dole 10 CDFO PD Emmanuel G. Toledo o gipasiugdahan usab ni Maven School Director Maria Angelica C. Goregaw o LDS Kenneth Brian Go. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Malampusong gipahigayon kagahapon ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED nga giapilan sa mga empleyado gikan sa nagkalain-laing buhatan sa kagamhanang lokal sa lungsod sa Zamboanga. Kini nga aktibidad gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ug Office of the Civil Defense o OCD kauban ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ug uban pang mga ehensya. Miapil usab ang pipila ka mga representante gikan sa national government agencies, mga academic institutions o mga business establishments sa syudad.
Tumong sa ENSED mao ang pag-andam sa mga katawhan aron makahibalo kung unsa ang angay buhaton sa panahon sa linog ug uban pang kalamidad. Abtik ngaming apil sa paghimo og dock cover and hold ang mga empleyado gahapon samtang adunay mga team sa evaluators nga gideploy sa CDRRMO ug OCD. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan na ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.